ngayon, sabay-sabay naman nating alamin how we can turn our creative ideas into an impactful content. Dahil in today's world, driven by clicks, click, 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 views and shares, creativity isn't just a passion anymore. It's a powerful tool for connection, influence, and impact. This panel will explore how artists and content creators are leveraging platforms like Instagram, TikTok, and other digital spaces to share their work, makipag-engage sa audience. Tulad ng ginagawa ko ngayon. Engage pa ba kayo? Okay, just checking. And also build sustainable creative brands. Kaya mula sa mga reels hanggang sa trending posts, alamin natin kung paano naging patok at kumikita ang creativity online. This segment is powered by LT Group Inc., First Phil Holdings, GT Capital, Euritex, Livecore, Dean and DeLuca, and USSC. Joining the discussion, we have visual artist, content creator, Rocco Ruiz. We also have founder of Tattoos by Tema, tattoo artist and content creator, Charles Arteta. Makeup artist and content creator, Kenrick Kendra Carpio. All right, and we've got one more guest. All right, sabi ko nga, ako yung nagkamali doon. Aaminin ko. We have visual artist and owner of Curious Cafe, Aya Zafe. Tama ba ang pronunciation ko? Okay, Aya Zafe. And to moderate and facilitate this fun and engaging discussion, let's call back on stage the amazing Betong Sumaya. Yeah, hey, thank you, Jazz. Thank you, Jasmine. Hey, guys. Excuse me po, makikaraan lang mo sa gitna. Hello! Naku, grabe, exciting to, guys. And welcome to Go Negosyo. Ayan, so, okay pa ba kayo, mga Go Negosyantes? Parang mahina lang ang sagot nila, no? Mga nasa kanan, okay pa ba? Mga nasa kaliwa? Lahat tayo, okay pa ba? Isang palakpakan na may kasamang hiyawan naman. Ayun. Eh, nakakapagpabuhay sa atin. So guys, let's start from the very beginning. A very good place to start. When you read, you begin with ABC. Para lang maiba. Hindi. Siyempre guys, gusto nating malaman, paano ba kayo nagsimula? Kumbaga, ito ba ay out of passion po? O tipong parang nakahiligan ninyo? O tipong parang paano kayo nakakagawa ng mga stories online? So, ladies first, ikaw muna. For me, actually, I started as an architect po before. Oh. Yeah, so creative pa rin siya, pero different path. And then, during the pandemic, that's when I started studying digital art. So that was when I resigned from my corporate job as an architect. And then, I became a freelance artist. Wow. So, lahat ba kayo ay nagsimula during pandemic or hindi? Ako, yes. Pandemic. Ito sa pandemic din. So, paano ka nagsimula? Kumbaga, nung pandemic ba, tipong nasa linya mo na talaga yung pagme-makeup. So, paano siya nagsimula? First of all, hep. So, ayun, nag-start ako before pandemic talaga. And then, mas nag-boom lang yung content, Ayan, no? yung views. Oh, si Marina. Hello. Summers, yes. So, ayan, nag-start mag-boom yung TikTok ko. Kasi sobrang sikat ng TikTok. Yes. Di ba yung mga Dalgona Coffee, mga ganon. And yung iba-ibang transitions ng makeup. So, sinipagan ko siya. And then, eventually yung mga tao, pumasok lang din, like nag-engage, comment, like, and all. So, feel ko dun nag-start din yung as a professional makeup artist. Like, doon nila ako nakilala, doon sila nag-reach out, and then eventually, ayan, Ayan, no? Grabe yung mga na-makeup pa, no? Thank you Grabe, po. dami. Sir, kayo po. Ay, ayun, nag-start ako 12 years ago. So, before, as in way back Way pa. back. Ako ata pinakamatanda dito.
Hindi naman nalata. Alright, so ayun na. During nung college, when I turned 18, I decided to get my first tattoos. And then nakita ko yung process ng tattooing. And doon ako nag-start kumbaga na-interested akong mag-try mag-tattoo. Yan, no? Yan yung Yeah. mga... Pero nung time na yon, hindi rin talaga ako marunong mag-drawing or anything. Parang gusto ko lang siya i-try. Pero dun sa process na yon, na-inlove ako dun sa process hanggang sa natuloy-tuloy ko na siya. O isipin nyo guys, hindi siya masyado marunong mag-drawing, pero tingnan nyo naman guys. Ang mga pinagagawa, ang tindi. So may pag-asa guys, no? Sino ang marunong mag-drawing dito? Ang dami, no? Isa lang. So ibig sabihin nyo, mga hindi marunong mag-drawing, may pag-asa. Ayan. Thank you, sir. Si Rako naman. Para sa akin naman, prior to the pandemic, I was working in advertising. Oh, okay. So in a way, parang influencer training ground siya. Kasi alam mo, ahensya side, ano yung hinahanap ng brands. So I think nakatulong yan sa akin. Now, like, I make content for brands sometimes. But most of the time, humorous content or Yes, art-related. Pero napakagandang training ground talaga yung advertising. Yun. Kasi in a way, lahat ng ginagawa natin, advertising. Oo, lahat. Oo, totoo yan. Pero syempre, ang tanong dito, dahil iba't iba ang fields ninyo, and then syempre, way back to sir, and then yung iba naman, pandemic. Anong content platform ang aside from TikTok, o lahat TikTok talaga? Instagram din. Instagram. For yeah. me then, Instagram. Instagram, and of course, TikTok, and then Facebook. Facebook, ayan. Nakatulong ba ito to elevate your craft ninyo? Or tipong, kung wala itong mga platforms na to, sa tingin ninyo, nasan ngayon ang inyong craft? Rako. I think sobrang nakatulong. As in, kung Sobra. walang Instagram and Facebook and TikTok, di ko alam kung paano ko i-market yung sarili ko. Yes, oo. Kasi yung algorithm siya pumipili eh. Parang sino yung mas makikita ng tao. And kung na-pick up ka ng algorithm, parang libreng billboard yan for what you do. Yes, So all you have oo. to do is like get the algorithm to choose you para makita ka ng ibang tao. Pati once na kasi yung nakita guys, di ba kunyari, na palagi nyo pinapanood, yun at yun yung lalabas eh. Kung makeup, kung tattoo, or kung ano man, lalabas ang lalabas. Sir, kayo po. Yun, ako din, TikTok and Instagram. Actually, lahat ng clients ko coming from Instagram and TikTok. And then, I think hindi rin ako madidiscover na ma-invite dito kundi dahil din sa TikTok. Yan. As a makeup artist, kasi parang usually sa community namin, parang more on recommend. Oo. So pag wala yung mga platform na to, parang onti lang yung chance Yes, na yes. maput ko yung sa akin. Kasi hindi ako bridal makeup artist pa. Oh, okay, So more on editorials, for magazines, ganun. So nakatulong yung Instagram. Kasi yung TikTok is ano na siya eh, parang after na nung Instagram nung nag-pandemic na. Pero yes. ang pinaka-main ko talaga dati is Instagram, tapos TikTok na. Okay. So sobra siyang nakatulong kasi nga parang, kasi ako, ano pa ako eh, Gen Z. Yes. So parang, Napakadaming Gen Z dito. sino yung mga Gen Z dyan? Oo, Gen Z mag-ingay. Eh, Di ba? madami Tagang- din sila. Ayaw nilang umamin na Gen Z sila. So ayun, parang ito yung way namin para parang advantage din siya kasi for us eh. Na parang feel ko, isa yung generation din namin na mas gamay yung social media. So parang, yun talaga doon talaga kami kumapit para makapunta kami doon sa industry na gusto namin. Totoo talaga yan, no? Talagang, yun talaga, that's the only way to go talaga ngayon, no? Yes, Miss Aya. For me din po, Instagram. Kasi when I started, like when I shared my works online, slowly pala, parang binibuild ko na din yung brand ko by sharing consistently, ganon. So, through Instagram and TikTok ko na rin, pumapasok lahat ng clients until now. Oo, no. Parang yun ang talaga naging way para makontak kayo. Kung sino yung pwedeng makipag-collab sa inyo. Importante talaga yung collaboration talaga ngayon, eh, no? So, yes, Para Kendra. na rin kasi siyang portfolio.
na hindi na nila kailangan mag-reach out sa'yo. Parang, ay, penging portfolio. Parang ganon. Oo. Parang nandun na kasi din Parang lahat dati eh. may mga set cards pa, Oo. no? Ito hindi. Just visit my profile at malalaman na kaagad yun. Speaking of authenticity, syempre, yan yung mga kailangan. Kumbaga, minsan tinatanong, authentic ba yung mga pinagkagagawa ninyo? Nako-compromise ba yung authenticity ninyo? Or parang, kumbaga, how do you balance yung pagiging authentic sa tipong, ito yung gusto ng tao. Ito kasi yung in ngayon. So makikiride ba kayo doon? I think kailangan mo kumapit sa authenticity. Kasi kung nakisakay ka lang sa mga trend parate, parang di ka maalala ng mga tao. Oo, pati ang Kailangan- dami. Okay, daming gumagawa ng Oo. trend. So parang isa ka lang sa hundreds. Pero kung gumawa ka ng bagay na totoo sa'yo, parang it's your truth, you're sharing your truth, mas maalala ka ng mga tao. So Oo. kailangan talaga authentic ka. Kasi ang hirap maging plastic sa social media. Totoo. oo. Mapapagod ka. As in, ma-burnout ka kagad. Kumbaga kailangan unique ka talaga eh, no? Yung tipong Mismo. parang pag ito nakita, ay, si Rako yan. Ay, si Charles yan, si Kendra yan, si Aya yan, sila na nakakagawa. Oo nga, no? Actually, parang kinakausap ko sarili ko. Kasi di ba totoo yun, guys, pag merong trend sa TikTok, ginagawa natin, di ba? Ilan dito nakagawa ng anxiety? Ang dami, no? Oy, pero maganda sa trend is Oh. kung gumawa ka ng version na takisakay ka sa trend, pero original yung version Oo, mo. iba yung Okay, step. okay din yun. oo. Or yung mga games ng Christmas party. Oo nga, Diba? yes. Oo, tama. Ayun. Meron pa akong gustong sumagot pa about authenticity, Kendra. Me, parang you have to be loyal with your brand. Kasi parang maganda rin mag-explore, yes. But at the same time, you have to put your originality, your branding, para, yun nga, para makilala ka. At saka, para solid na yung, tawag dito, yun nga, branding. Paulit-ulit Totoo. ako, no? Mas madaling ma-pitch sa brands pag ganun. Oo. Kung may Oo nga. original And vibe also, ka na. parang, kahit may trending, dapat relatable pa din. Para like, parang kaya to. Parang Yes. ganon. Para ma-engage din sila. Actually, totoo yan, guys. No? Kung tipong makita talaga ng mga brands na iba yung ginagawa nyo, talagang kayo yung tatawagan, kayo yung lalapitan, kayo yung kukontakin. Sir. Tsaka I think yun unfair advantage yun to other creators na kaya mong i-present yung true authenticity mo. Kasi at the end of the day, ikaw lang si Rocco eh. Wala nang iba, di ba? Or ikaw lang si Kendra. At the end of the day, walang ibang magiging Kendra kundi siya lang. So, I think it's an unfair advantage, lalo na sa mga, yun nga, sa, what do you call this? Parang yung industry na ang dami na, di ba? Oo. Actually, nahirapan talaga ako kasi kagaya niyan, di ba? Nakita nyo ka ng Sir Ding Dong, di ba? Nahirapan din talaga ako minsan eh. Feel na feel ko talaga. Nalito nga ako kanina eh. Oo, ako rin nga kasi, my God, hindi po si Betong po ito. Yeah, Miss Aya. For me, yes, merong mga trending videos, trending sounds. I also use them, pero I make sure na lalagyan ko ng twist Oo. na Medyo may kakaiba. yeah, relatable sa brand ko. Oo nga, totoo. Kailangan taga may sarili kayong brand. Yung taga-importante. Pero syempre, in terms of mga posting, mga kung ano-ano, syempre, importante yung engagement, di ba? Yung talaga, kumbaga, kahit anong gawin ninyo, anong i-post nyo, kung wala namang nanonood, parang medyo parang nakakalungkot yun. Pero, how do you balance it? Nadi-discourage ba kayo na minsan kukunti yung views or paano nyo nasusolusyonan yun? Actually, parang I look at it as kino-coach ka nung views. Kasi minsan, may ginagawa akong masaya naman, pero konti ng views. So, inuulit ko nang inuulit. So, kung matagal siyang walang views, edi sign na yun na try something else na. So, kung may pumatok, kahit di mo in-expect, sakyan mo yung trend. Oh, parang trial and error, no? Tapos sakyan mo kung gumana. Oo. Yeah. Yes, sir. Actually, I agree with Rocco eh. Parang din siya eh. Parang Parang ang dami, nawala eh, no? Pwede ka Hindi, I mag-flop, mean, learning pwede process mag-flop. siya. Oo. Learning Yes, process siya eh, oo. na ano yung pwede ko i-improve? Bakit ang baba ng views, ang baba ng likes? Ano yung pwede kong gawin sa next video ko na gagawin? But at the same time, kailangan mo din i-let go masyado yung hindi ka attached doon sa result, pero mas mag-focus ka doon sa progress mo. Yes. Kendra.
Siguro yung... Nangyari na ba sa'yo yun na konti lang yung views? Oo, super. Oo, pero Parang sabihin, paano mo siya, ginawa mo ba siyang inspiration to do better? Hindi rin. Hindi, parang sobrang daming content. Parang isa lang yung medyo may pisil lang Oo. tao. Pero ang catch kasi doon, yun pa yung hindi mo e-effortan masyado. Oo Mismo. nga. Oo, Diba? totoo. When Sobrang you're not weird na trying, kayo. yun yung may views, di ba? Oo. Yun yung secret sa content. Kaya Na-feel nga. ko parang, okay na yan. Tapos biglang boogs. Oo, Parang no? super dami, 100 views, whatever. Patanong parang, ano As in, nangyari? Sa TikTok, ganun eh. Sa TikTok, ganon. Pag pinaghirapan mo ang konti ng views bigla, meron din ako eh. As in full production, no? Talagang may costume ko. Ano, Oo, super. Yung simple lang, yun pumatak ng milyon eh, noon mga ganong views. May ganon ako. Pero parang inaano ko siya, ginagawa ko siyang fuel. Oo. Na parang, okay, next time. Tapos binabasa ko yung comments, kung paano ko siya pinost, kailan ko siya pinost. As in, nililess down ko siya. Para pag naisip ko na parang, paano ko nga pinost ulit to? Oo. So yun yung parang gagawin kong blueprint para sa Yes. ibang video. Oo. Well, pag hindi rin ulit pumatok, another. Oo nga. Rako. Medyo weird yung mindset doon. Kung inisip mong gusto mong mag-viral, hindi siya mag-viral. Oo Kung nga. hindi mo inisip na mag-viral, yun yung mag-viral. Oo, yan, mga go-negosyantes ha. Isipin niyo palagi. Unpredictable siya eh, no? Oo. Unpredictable sobra. Yes. Miss Aya, ikaw ba may mga ganyan? Pati, meron ba talagang specific time? Anong dapat talagang oras na? Kasi may nagsasabi 12 noon, may nagsasabi 9 a.m., may nagsasabi 3 p.m., 6 p.m. Miss Aya, does it follow po ba? For me po, I learned not to parang get to me yung numbers na nakukuha ng art ko. Kasi as a digital artist, syempre, yung ibang artworks mo gusto ng karamihan, yung iba hindi. Pero I realized na yung numbers naman na yon, it doesn't reflect kung gaano kaganda yung work ko. Like, hindi natin lagi mapiplease yung algorithm. So yun, I don't let it get to me. Yun, ayun. Okay naman din magandang mindset naman din yan. Pero syempre mga go-negosyantes, mas kikilalanin natin ang mga kasama natin dito. So magpo-focus mo tayo kay Rako. Ayan. Yes, Rako, pwede mo bang sabihin sa aming lahat kung saan ka mafa-follow? Anong mga social media platforms mo? Online, just follow at Rako Bell. Parang Taco Bell na may R. And then, doon ko pinapost yung mga art ko. Pero yung pinaka parang inaabangan ng mga tao, yung mga sabaw na skits ko lang. And actually, doon din pumapasok yung pera kasi pag nakita ng brand yun na, maraming views to, gusto namin sakyan. O kaya pala For Rako, exposure. medyo iba't ang dating mo, mukhang nakakaluwag-luwag ka na Rako ha. Hindi, si Rako kasi, nakita ko kasi yung ginawa mo, yung mga yung pronouns. Oo, Yan, yung dating-dati pa pronouns. yun. Oo, matagal na yun dating-dati yung pa yun, marami oo. talaga. Pati, paano mo malalaman kung na-bump mo ay isang kapwa Pinoy mo din, di ba? Mismo. Oy, merong mga yun yung mga ganyan. viral ko nung pandemic pa eh. Oo, oo. yun. So, is it, yung mga content mo ba is out of your, sa personal experience? O tipong parang meron kang kaibigan na nagbigay ng gantong, why don't you do something like this? Saan ka nakakuha ng mga inspiration sa mga content mo? Actually, both. More of like, may experience ako or may kwento yung friend ko na sinabi niya sa akin. Tapos I asked, ba itong gawing skit? Tapos always sa skit, in-exage ko para mas nakakatawa. Pero totoo yung story, parate. Kasi ang dali lang ma-inspire kung totoo yung story eh. At ang daming makaka-relate. Yes, oo. Pero sa dami ng mga nagawa mo, ano yung sa tingin mo yung parang nagiging patok talaga sa audience mo? I think, actually yung patok is basta sa tingin mo, makaka-relate yung maraming tao. Kasi minsan, gumagawa ako ng mga skit na konti lang nakaka-relate. Syempre, patok siya sa maliit na audience. So kung inisip mo, buong Pilipinas makaka-relate dito, yun yung mag-viral. Oo, totoo yun. Kasi yung may napanood ako na content mo na, syempre pag nasa ibang bansa, mga Inglesero mga tao, di ba? Pero pag nakabangga mo, bilang magsasalita bila ng walang niya naman to. Wala naman, Pinoy ka! So, yun, yung marami nakaka-relate. True story. Oh, true story. Yun nga lang, may sinabi siya mga words doon na hindi natin pwedeng bawal sabihin. sabihin dito. Oo. Yun, nice yun, no? So, dapat talaga, bukas tayo, nakikipag-usap tayo sa mga kaibigan natin. Kasi minsan doon tayo nakakuha ng ideas, no? Kaya kailangan masaya siya para sa'yo. Kasi kung Yes. pinilit mo yung content na ayaw mo naman gawin, Mararamdaman, halata. nakikita. So kung masaya kang ginagawa mo yung content mo,
other people will have fun also. Oo. So, importante na pag gumawa tayo ng content, masaya tayo sa ginagawa natin kasi mag-reflect yan. Thank you, Rako. Si Sir Charles naman, ayan, sa tattooing, nako, pakita natin yung mga tattoo na ano ni Sir Charles. Ayan. Isa sa nakita ko, yung angel Yes. na parang 10 hours of pain. Tama ba? 10 Yeah. hours of pain. Yun bang content mo na yan, nakatulong ba yan sa brand mo o nakatulong ba yan sa business mo? Yes, actually kasi, syempre, gusto ng, kapag ikaw kasi, pag magpapatattoo ka, pagpipili ka ng artist, syempre, i-consider mo din talaga yung portfolio niya, di ba? So, Yes. yun, yung way of showcasing my art sa social media, nakatulong talaga siya ng malaki. And yun, naging way din siya for my business na mas mag-thrive pa. Yun. May nagpapatanong, sinong gumawa ng tattoo mo? Ang dami, iba-ibang Madami. artist. Siya Pero, din. ayun, mahirap siya din pala. Actually, meron din ako. Meron ka bang Tinatawa ko ginawa? rin sarili. May ginawa ka bang sa'yo, ikaw mismo gumawa ng Yes. tattoo mo? Saan? Ito. Oh, wow. Oo, kasi nung time na binili ko yung tattoo machine, nag-ask ako sa mga friends ko kung pwede ko sila tatuan. Sabi nila, no. So, sinarili mo na lang. So sinarili ko na lang kasi wala eh. Walang gusto magpatato sa akin. Gaano katagal mo ginawa yung tattoo na yan? I think ilang days to kasi unti-unti ko siyang Oo. tinapos. Yan. Sabihin, anong meaning niyang tattoo na yan? Ito, wala talaga siyang meaning. Parang ito lang talaga yung journey ko nung Oo. uumpisa pa lang ako mag-tattoo. Oh, yan. Yeah. Naku, grabe, no? Isipin mo, no? Sometimes ganun talaga, no? Kailangan mo experiment mo muna sa sarili mo bago Yeah. mo i-share sa iba. Yes, lalo sa tattooing kasi once na ginawa mo siya sa sarili, gigets mo agad na ganito lang pala dapat kalalim yung needle, hindi pala dapat ganito kadiin, ganyan. So, pag nagawa mo siya sa sarili mo, magiging conscious ka na kung paano siya gawin sa ibang tao. Oo, nako, grabe. May mga tattoo ba kayo sa mga katawan po niyo? Sino may mga tattoo po? Taas ang kamay. Wow. Ay, ayun, sister, kitang-kita talaga, oh. Oo. Hindi ho ba sa mukha ho yan? Ah, hindi. Akala ko may tattoo yung mukha ni Kuya. Joke lang. Kuya, ano pong itsura po ng tattoo niyo, sir? Ayan, ayun. Oh. Ano po yan? Parang may tribal po ba yan? Oh, tribal, no? Yun, nako. Ayan, no? Palakpakan naman natin sa sir, guys. Ayan. Siya rin nagtattoo nun sa sir. Siya rin pala. Hindi, joke lang, kuya. Ayan. Siyempre, ayun naman si Kendra naman. Ayan. Nakita naman natin, siyempre, si Marina Summers, no? Ayan. Pero sabihin yun ba yung isa sa pinakamasasabi mong mas nakilala ka? Nung nagkaroon ka ng chance na ma-make-upan si Marina Summers? Yes, of course. Kasi parang ano siya eh, siya yung epitome ngayon ng drag eh. Parang sobrang ingay ng pangalan niya. Tapos biglang, ay, hello Ken. Okay ate, go. Pero sabihin, paano ka na-contact? Sabihin, who contacted you para make-upan si Marina? Actually, na-make-upan ko ng isang judge Okay. before for season 3, si Ate Jiggly. Rest in peace, ate. So, ayun, doon din nila ako nakilala. So, nung make-upan ko si ate, mas nakilala ako ng drag community as a makeup artist. Even si Mama Pao, si Paolo. So, ginawan ko si Paolo Barastesos for, isang brand din. Kung For totoo event si Paolo, magaling talagang mag-makeup sa Yes. sarili niya. Kaya, hindi ko ba Sobrang na-challenge? Pressure. Oo. Sobra. Tapos nakakatuwa doon kasi doon lang din niya ako nakilala kay Ate Jiggly. Oh. And then parang sila talaga rin yung naging way para mas makilala ko as a drag makeup artist. Actually, parang collaboration talaga, no? Kasi, Oo, kami ni Mama Pao. Oo. Sa iyo ba, Kendra, importante ang collaboration? Oo naman. Kasi parang everyone here is an artist. So hindi parang pwede mas mataas yung kanya. Siguro merong magli-lead, pero kailangan ng communication din talaga. Yun yung key. And then, kung paano ma-execute yung lahat, kung paano mag-a-align. So, kailangan, isa din sa important, ang pinaka-importante din sa content, kung may team ka, is collaboration. So, ayun. Yun, naku, grabe. Mamaya babalikan natin sa ulit, guys. Pero syempre, Miss Aya,
ikaw, do you believe this sa collaboration? Kasi para kanina nakita ko talagang gumagano ka talaga. So have you done collaborations then? Yes rin po. Kasi parang I do commissioned works for mostly now mga wedding clients. So sa wedding industry. So every work of art I make, parang it's a collaboration between me and the client. Kung anong gusto nila sa wedding nila. Siyempre dito, sa mga nanonood sa atin, meron ka mga gusto bang ibigay na tips kung paano i-improve? Siyempre sa mga kagaya ng, nasa linya kagaya mo, ano yung i-improve nila online? Anong pwede mong ibigay na tips sa mga go-negosyantes? So online, parang don't be afraid to share your works talaga. Tsaka post consistently kasi you never know kung anong post doon yung magagarner ng virality, ganon. So, yun. Consistent. When you say post consistently, dapat ba everyday? Meron bang bilang na dapat sa isang araw makapag-post ka ng 5, 10? For me naman, not every day. Pero if you make a schedule for yourself, like kunyari, every Monday, every Wednesday, you have to follow it. Ganon. Yung kanina yung tanong ko dun sa oras, meron bang specific time na dapat taga-sundin? Ikaw, Rako, meron ka bang kailangan mag-post tayo ng 9 a.m., 12 noon? Ano sa experience mo yung pinakamadaming, pag nag-post ka, maraming manonood? Di ko iniisip masyado, pero maganda sa alanganin. Alanganin. Kunwari, nagpo-post ako ng midnight minsan, kala ko walang manonood. Pero Tapos meron. biglang magva-viral. Inisip ko lang, baka yung pwede mo isipin as a content creator is, isipin mo, kailan walang ginagawa yung audience mo. Oh. Kasi dati, audience ko mostly mga college, ganun, or like yuppies. So inisip ko, baka 12 midnight dahil patulog na sila, tapos na sila mag-schoolwork, and nag-reel sila TikTok. Di totoo yun kasi di ba minsan pag natutulog tayo, sino rito yung bago matulog hawak-hawak ang cellphone? Ay, lahat yata yun. Di ba, no? Yung halos tipong-tipong manunod ka, tapos nalaglag na lang sa mukha mo kasi nakatulog ka na. Nangyayari, di ba? Yung parang, wow! Minsan, nanood ka na 1:00 hanggang 5:00 na madaling araw, nag-scroll ka pa rin, no? So, yan. Ikaw, Charles, may specific time ka ba? Usually gabi talaga. Pero kung sa inyo naman, try nyo mag-post on different time and tingnan nyo kung paano magre-respond yung audience ninyo. And then, kung ano man siguro yung mas better na response, doon kayo mag-post on that specific time. Kendra, ikaw. Pag mga content, then with the brand naman, kunyari mga makeup brand, minsan sila yung nagde-decide. Nagsasabi, totoo yan, totoo. Pero kung yung personal ko naman, mga 6 ako. 6 p.m. Oo. Para kasi yung mga student nakauwi na rin. Oo. Parang free time din siya. Parang Kasi nga, uwian na, yung ganun. mga content mo din is tutorial, no? Makeup Minsan, tutorial. oo. Oo. And then mga makeup. So ayun, mga 6 ako. Miss Aya, ikaw. For me din, same kay Kendra. 6 to 6 7 p.m., oo. Actually, totoo yun. No? Pero tama nga yun. Kung tingin nyo, gantong oras kayo, baka nga naman iba-iba yung mga target audience natin. Kumbaga, iba yung 6 p.m. nila sa 12 midnight mo, sa hapon. O, totoo yan. Pero ako naman, pag nagpo-post, parang wala rin nanonood eh. Hindi, joke lang po. Minsan, pero totoo yun, minsan yung brand ang nagde-decide. Minsan 4 p.m., minsan naman kung ano-ano. Kaya, guys, parang awan nyo na ho, no? I-follow nyo po ako. Ang TikTok ko po is Amazing Betong. Huwag nyo na pong dagdagan na ibang letra. B-O-T-O-N-G. Betong po, ayan. Pero syempre, ito para masabi natin na, di ba yung pagiging authentic nga talaga. Sa tingin mo, ikaw, Rako, ano yung masasabi mo na finalo ka kasi ikaw yun? Ano yung meron ka masasabi mo na nakakaiba? Dahil sa dami nga naman syempre ng mga content creators natin, ano yung masasabi mo na unique style mo or brand mo na ikaw lang talaga yun? I think dahil sabaw. Sabaw yung mga skit ko. Kasi kung masyadong seryoso, minsan parang work mode yung isa-isip mo. Yung mga tao na gumagamit ng Instagram at TikTok, they just want to like, relax. Most of the time, syempre may mga educational content creators. Pero sa akin, I think they followed me kasi sinabi nila na parang happy pill daw or parang
nakaka-relax sila pagkatapos magtrabaho. So as much as Yes. possible, I try to make my content parang ganun nga. Minsan natatempt ako na gawing mas seryoso or mas hindi nakakatawa. Pero kaya ako finalo dahil I Yes. want to make them happy. Ganun. Oh, ang totoo yan, laughter is the best medicine talaga. Totoo yan. Lalo na nung pandemic, kailangan nating mapasaya, ngumiti. Yun. So si Rako, guys, ang support natin. Charles, ikaw naman, sa dami ng mga tattoo artists, anong meron ka nakakaiba? Kaya pala kang, kaya ka sinusundan ng mga tao. I think ang iba sa akin is, hindi lang ako nagpo-focus doon sa art mismo, but yung meaning behind it, mas yung story behind ng tattoo, yun yung mas binibigyan ko kasi ng value. And I've done a lot of different types of contents din, pero mas nakilala din ako through educational contents about tattoos. Kasi nga, lalo na dito sa Philippines, ang daming mga misconceptions about tattoos. And ako naman, as a tattoo artist, I think it's my duty to educate my audience and my clients na, yun, ito yung about sa tattoos. Hindi porket may tattoo ka, hindi ka na makakapagtrabaho. Or Oo, ganyan, tama. hindi porket may tattoo ka, hindi ka na makakapag-donate ng blood. So, ayun, yun yung ginagawa ko ngayon sa social media. I'm trying to educate my audience para aware sila. Yo, maraming salamat, Charles. Kendra, ano yung tatak Kendra na wala sa iba? Wala naman. Hindi, ako kasi, I love supporting young artists. So meron akong series on Instagram wherein nakikipag-collaborate din ako with them. Yes, ganda As in yan. like, nakakatuwa after nung collab. Parang, uy, may nag-follow sa akin ate. Kasi because Diana. So ayun, yung brand ko kasi is very edgy. Hindi ako clean girl aesthetic. Kasi yung clean girl aesthetic, very like, malinis. Yes. Pang girl. Sa akin kasi medyo mas edgy, mas Oo. editorial. So feel ko, and loyal ako doon. So feel ko yun yung mas nag-attract na mga audience and clients ko. So pag may kailangan sila, let's say for a shoot na ayaw nilang hindi sila yon. Gusto nila ng bago. Doon nila ako yung nire-reach out nila. Pero at the same time, mahirap siya kasi hindi lahat ganun. Totoo. So solely yung content ko is for artists talaga na parang to inspire them, young queer artists, ganyan. So yung edge ko siguro is my creativity. Iyo. And loyal din ako doon. Very well said, candidate number 1. Miss Aya, ikaw, ano yung tatak Aya na wala sa iba? For me, kasi before, I shared yung journey ko kung paano ako nag-transition from being an architect to a self-employed artist. So during that time na nag-share ako about that, maraming na-inspire kung yung mga nasa stuck sa corporate world na gusto mag-transition, mag-career shift, yun yung parang nagpa-follow sa kanila sa akin. Kung yung gusto nilang mag-start ng business, creative business, kaya yun yung feeling kong naging individuality ko. Yun. At bilang pagtatapos, siyempre dito maraming gustong subukan din yung gantong klase ng ginagawa ninyo. Ano yung advice na mabibigay ninyo? Na tipong iba dyan karamihan natatakot na mag-start. What advice will you give them, Rako? I think, alam mo yung walang nagpa-post kasi cringe gawin. Parang natatakot sila na mahusga sila ng ibang tao. I think, kailangan mo i-let go na matakot na ma-judge. Kasi kahit anong gawin mo naman sa internet, ma-judge ka. So kung hindi ka natakot doon, makakasimula ka, and you can be your true authentic self, and eventually, makakahanap ka ng audience na nag-relate sa'yo. Siyempre medyo mahirap sa unahan, pero once nasanay ka na, madali na. Yes, thank you, Rako. Charles? Ayun, my advice is keep on creating and always show your work sa social media. Wag kayo, tulad ng sabi ni Rocco, wag kayo matakot sa mga critics. Yung mga critics na yun, it's your opportunity to learn. Wag niyong personalin, treat it as a learning experience and an improvement. Yun, Kendra? Siguro I just want to add na lang sa sinabi nila.
if nandyan ka na, siguro dun ako. Kasi sa beginner yung kanila eh. Siguro pag nandun ka na, wag mo i-take yung opportunity for granted. Yes. Savor the moment and live and enjoy siguro. Kasi And hindi lahat nabibigyan ng ganyan yes. chance. Kasi sipag lang yan eh. Kung sipag at sipag lang, alam ko naman na pag gusto mo talaga at masipag ka, you'll get there. Pero at the same time, you have to enjoy and don't take everything for granted. And ayun. Maraming salamat. And good Miss- luck. Oo, Miss Aya. For me then, keep on creating then and don't be afraid to put your work out there sa social media. Yun. So guys, palakpakan muli natin ang ating amazing content creators, si Rako, Charles, Kendra, and Miss Aya. Ayan. So guys, huwag natin kalimutan, ang dami nating natutunan. So guys, kung mga gustong sundan yung yapak nila, wow, mga yapak ang lalim. Left and right, subukan po natin. And wag po tayong matakot. Guys, palakpakan naman po natin, guys! Yun. So guys, picture lang tayo, guys. Ayan. Thank you, thank you. Ayan, forward lang tayo, guys. Konti.